Panginoon, muli po ang lahat na papuri at pasasalamat dahil po sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at sa bawat isa po sa atin at patuloy po na biyaya at habag at awa po ang tanggapin po natin sa oras pong ito. Praise the Lord. Ang bagong lesson po natin ngayon ay ating pong pinamagatan, How to Find and Experience True Peace. Yan po yung ating bagong pag-aaral po ngayon. How to Find and Experience True Peace. Paano po natin masumpungan o matagpuan at maranasan po ang tunay na kapayapaan. Pag sinabi pong tunay ng kapayapaan po, ang source po niyan ay isa lang. Walang iba kundi ang Diyos mismo. Okay, so dahil po sa mga maraming nangyayari na hindi maganda sa buong mundo ngayon, dahil yan po ay fulfillment po yan ng prophecy na sinasabi po ng Panginoon ayon po sa Biblia. Kaya I believe with all my heart po ng ating pong pag-aral po ngayon, ito po ay kailangan po natin, lalo na po sa mga darating araw, no? Na kailangan po natin talaga na magkaroon po tayo at maranasan po natin ang tunay na kapayapaan na nanggaling po sa ating Panginoon, no? Dahil sabi po ng Bible, ang mundo po ngayon ay will turn from bad to worse po ng ganon. So dito po tayo sa Matthew chapter 24 verse 3. Makikita po natin dyan yung mga signs po na sabi ng Panginoon ito ay talagang mangyayari, no? Na bago po siyang darating. At ito po ang sabi po niya dito po sa Matthew chapter 24 verse 3. Sabi niya po dito, nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo. But, ang ginagamit ko po dito yung ang salita po ng Diyos, no? Sabi po dito, habang salita ng Diyos po, no? Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad niya, yung mga disipulo po niya, at nagipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyari ang sinabi niyo at ano po ang palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Yan po ang kanila pong tanong. Ang tanong po nila, yung palatandaan po ng kanyang pangalawang pagbabalik at katapusan po ng mundo. So sinimulan po niyan mula po sa verse 4, verse 5, no? Pero mag-jump po tayo sa verse 6. Sabi po dito ng Panginoon, yung mga signs po ng kanyang muling pagbabalik, dahil nangako po siya na talaga siya po ay babalik pagkatapos ang katapusan po ng mundo. Sabi po niya sa verse 6, sabi niya, makakarinig kayo ng mga digmaan at usap-usapan na may mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot. So kung makita po natin ito, yung mga digmaan po ay ito po ay nangyayari na ngayon, no? So noon pa po yun, no? Meron pong First World War, tapos meron pa Second World War, at I believe po, darating din po yung Third World War. So, pero sabi na po yun dito, makakarinig na po tayo ng mga digmaan at usap-usapan ng mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot. Yan po sabi ng Panginoon, no? Sabi dito, kinakailangang mangyari ang mga ito. So, kung basta na po, ito po ay talagang sabi po ito na po ay talagang mangyayari, no? Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Verse 7, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga karian, no? Kaya ito sabi ko pa kanina na ay tuwili po na meron pong Third World War po na darating. Tapos hindi lang po yan, sabi ito, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating na mahintulad sa pasimulang sakit na naranasan ng isang babaeng mga nanak. So makita po natin dito kapatid, talagang sabi ng Panginoon, ito na po ay talagang kailangan mangyari, no? Hindi ito yung parabang
pwedeng hindi mangyari. Sabi ng Panginoon, ito po ay talagang mangyayari. At nakikita po natin ngayon yung mga pangyayari sa buong mundo. Tapos punta po tayo sa sa Luke naman. Sinabi din ng Panginoon po dito, yung Luke chapter 21, yung mga, sabi nga pa rin, yung signs po ng kanyang muling pagbalik. Sabi po ito sa verse, muna po natin sa verse 25, no? Luke 21 verse 25. Ito naman po yung yung view po ni Luke sa second coming po ng Panginoon, o yung signs ng second coming po ng Panginoon at saka yung katapusan ng mundo. Sabi niya po dito, verse 25, sabi niya dito, may mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. So ito po siguro po, ang tawag po ito yung mga tsunami, no? Tapos verse 26, sabi dito, hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo dahil mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. So, yan po na po mangyayari po sa mga tao. Sabi ito, himatayin na po ang mga tao sa takot. So, yan po ang mangyayari po sa last days, no? At I believe po na tayo ngayon po ay nasa last days na. Okay, pero yung climax po ng last days ay hinintay pa po natin. Pero ang good news po dito, ang sabi kong ang Biblia po ng pag-usapan po natin, no? Sabi po ng Bible na God does not always calm the storms of life, but He is able to calm His children, even how strong and severe the storm of life is. How? By giving His perfect peace that surpasses all understanding. Yan po ang good news. Ang good news po, hindi po laging kinakalmante po ng Panginoon yung mga bagyo sa buhay, pero kaya po niyang bigyan po ng perfect peace ang kanyang mga anak po, yung peace that surpasses all understanding. Ang tawag po dyan ay tunay na kapayapaan. At ang source po niyan ay walang iba kundi ang Diyos lamang. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? At i-define po natin, yung sinasabi po natin yung true peace po na ito. Ang true peace po, una higit sa lahat po, ito po ay is not the absence of troubles in life or conflict at saka war, kundi ito po ay is the presence of God or the presence of Christ. No, ibig sabihin po, ang peace po na ito, sabi ko kanina, hindi po ito absence po ng troubles in life, no? At hindi rin ito absence ng conflict or wars, kundi ito po ay makamtan lamang o marasa po ang tao sa presensya po ng Panginoon. Kaya makita po natin sa Biblia, sa John chapter 16 verse 33, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sabi niya, sa akin kayo ay magkaroon ng kapayapaan, pero sa mundo magkaroon kayo ng tribulation. Kaya sa mundo pong ito, ang mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano po, kailanman ay hindi po dito masusumpungan po ang kapayapaan, kundi kay Kristo lamang. Dahil si Kristo po, o ang Diyos lang po ang pinagmulan po ng tunay na kapayapaan. Okay, kaya makita po natin, no? Sige po, punta po tayo sa John chapter basahin po natin, no? John chapter 16 verse 33. Sabi po ng Panginoong Hesus dito, sa kanya po mga alagad, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Yan po. Tapos sabi niya, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So kaya makita pa natin dito na ang kapayapaan pa mula po sa Panginoon. Kaya nga, isa wrong gospel po na people are looking for comfort po dito po sa mundo pong ito. Tapos punta po tayo kapatid dito po sa John chapter 14. Ito rin po yung sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo.
At ganoon din po sa atin. Simulan po natin sa verse 27. John 14 verse 27. Sabi po ng Panginoon dito sa kanyang mga alagad, ganyan sa atin, sabi niya, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Yan po ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong mabagabag, no? At huwag kayong matakot dahil iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Yan po yung iniwan po ng Panginoon sa kanya pong mga alagad, yung kapayapaan. Tapos niya, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi lang pa basta kapayapaan, kundi po yung kapayapaan mismo ng Panginoong Hesus. Dahil siya po yung, sabi nga, di ba, sabi ng Bible, siya po yung Prince of Peace po na ganon. Kaya nga ito, no? Sabi nga, kaya kapag isang tao, siya po yung naghanap ng kapayapaan, ang hanapin po niya ay hindi kapayapaan. Ang hanapin niya yung pinagmulan ng kapayapaan at walang iba kundi si Kristo na sinasabi po ng Bible, siya po yung Prince of Peace. Sabi po dito, no? Sabi dito, at tapos sabi niya, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So, mayroon po dalawang klaseng kapayapaan. Yung kapayapaan na katulad ni Kristo, na ibinibigay ni Kristo sa kanyang mga alagad, at kapayapaan po na ibinibigay din ng mundo. So, ang mundo pala nagbibigay din po ng kapayapaan. Kailan ang kapayapaan po na nanggaling po sa mundo, una, yan po ay circumstantial, no? Ibig sabihin po ay absence ng ang mundo karon kapayapaan po, circumstantial po, ibig sabihin po it depends on what happens. Kaya ang mundo magkaroon ng kapayapaan kung wala mga troubles, kung wala mga wars, at saka mga conflict po na gano'n. Kaya tawag po dyan ay circumstantial. Yan po yung peace na galing po sa mundo. Pangalawa, yan po ay temporary, no? Temporary po, hindi po siya naglalast, no? Tapos, ang pangatlo, yan din po ay superficial. So, ang binibigay ng mundo ng kapayapaan, tatlo. Una, circumstantial, based on what happens or based on circumstances, no? Pangalawa, ito po ay temporal. Pangatlo, ito po ay superficial po ng ganon. Pero yung galing po sa Panginoon ng kapayapaan, hindi po siya circumstantial, hindi din temporal, at hindi din po superficial. Kundi yan po ay dahil po sa presensya po niya, no? Kaya regardless na po ng problema po ng tao, sabi kanina, ang true peace po ay is not the absence of conflicts or troubles, kundi yan po ay nasa presensya po ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpag-isa kay Kristo, tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan. Okay, so pangalawa, ang true peace po na galing po sa Panginoon, sa Hebrew, ang tawag po diyan ay shalom, no? Kaya shalom, no? Yan po yung Hebrew word ng peace na galing po sa Panginoon, shalom. At ang shalom po sa English, ang ibig sabihin po niyan ay restoration, tapos wholeness, at saka completeness. Yan po yung shalom, restoration, wholeness, and completeness po ng ganon. At kung Biblia pa pag-usapan, ito ang gusto po ng Panginoon ibigay, no? Ibigay po sa lahat ng mga tao. This kind of peace that the Lord wants to give to everyone po ng ganon. Yan po yung good news po dyan, no? At saka yung una po yung shalom po ito, yung first, ang shalom po may tatlo po yan, no? Mayroon pong una po yung peace with God, tapos peace of God, tapos yung peace po sa ating fellow men. Yan po yung word na shalom. So tingnan muna po natin yung Romans chapter 5. Let's go to Romans chapter 5. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 10. Sabi po dito, dati kaaway tayo ng Diyos, no? Yan po, no? Ayan po yung dati po nating kalagayan, no? Ang tao na wala pa sa Panginoon, na hindi po siya ligtas, sabi po diyan, dati daw po ay kaaway siya ng Diyos dahil po sa kasalanan. Okay, yan po yung Tapos, ang tao po ay magkaroon lamang ng kapayapaan. Ito po yung gano'n, no? Romans chapter 5, tapos po tayo, no? Verse 1. Sabi dito,
sa makatuwid, ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Mayroon na tayong kapayapaang dulot ng magandang relasyon natin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa English po, sabi po doon ay tayo po ay na-justified as if na hindi po tayo nagkasala o tayo po ay dineclare ng Panginoon. Ang word po na justified simply means that God does not declare that God does not declare us guilty, no? Tapos sabi doon, tayo po ay nagkaroon po ng kapayapaan. So ang tawag po diyan, restored relationship. So ang tao na makasalanan, na dati pong kaaway ng Diyos sa kasalanan, ay ma-restore lang po yung kanyang relationship po kung siya ay tanggapin dahil kay Kristo. So yan po yung una na definition po ng peace ng word na Shalom, no? Peace with God, na ibig sabihin po doon ay restoration, no? Restoration po ng ating broken relationship with God dahil po sa kasalanan. Yung pangalawa naman, ito po pag ikaw ay Kristyano, ito po ngayon ang tawag po ito ay ano naman po ito, yung peace of God. Kanina peace with God, no? Na ibig sabihin po hindi na tayo kaaway ng Diyos o hindi na natin kaaway po ang Diyos, kundi tayo po ay isa na sa Diyos dahil po ay Kristo. So tapos ito naman po yung sinabi po ito na peace of God, no? Yung peace of God po na katulad ng peace ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito sa Ephesians, let's go to Ephesians chapter 4 verse 6. Sabi po ni Apostle Paul, sabi niya dito, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6, sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. So sabi po dito, no, verse 6, sabi po dito, ni Apostle Paul, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa English po, do not worry. So yung worry po, ang ibig sabihin po na do not worry po na yung worry po, ibig sabihin po na that you are being pulled away in different direction. Yan po ibig sabihin po ng worry, being pulled away in different direction. So sabi po ito, huwag na po tayo mag-alala sa anumang mga bagay. Sa halip, no, huwag tayo mag-alala sa mga problema po natin. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi dito, kapag ginawa natin ito, bibigyan tayo po ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa ating mga puso at ganoon din po sa ating kaisipan. Tawag po dyan, the peace that surpasses all understanding that will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. So yun po yung sinasabi po dito na shalom. No, una po ay peace with God. Pangalawa, peace of God. At sa Romans chapter 12, let's go to Romans chapter 12, ito na po yung peace sa ating pong kapwa, no? Romans chapter 12, let's go to Romans chapter 12 verse 18, sabi po dito, gawin ninyo ang lahat na makakaya ninyo upang makipamuhay ang mapayapa sa lahat ng tao. Sabi po dito, no? Gawin na po natin lahat na makakaya ninyo upang makipamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. So kumbaga po gusto po ng Panginoon na tayo po na-experience po natin yung peace with God and peace of God, na tayo po, ang gusto po ng Panginoon na tayo po ay maging daluyan ng kanya pong kapayapaan. Hindi po dapat ang mga Kristiyano po ay talagang peacemaker siya, hindi po siya yung cause ng troubles na gano'n. Tao po dyan ay troublemakers, no? Diba sabi sa Matthew, sabi po doon, sabi ng Panginoon, blessed are those who are peacemaker, for they shall be called sons of God. Sa Tanas naman, meron din po siyang beatitudes. Sabi niya, blessed are the troublemakers, dahil sila po itatawagin anak ng diablo po ng ganon. So gusto po ng Panginoon
no, sa atin na natanggap na po natin yung peace with God at saka peace of God po ng ganon, na tayo po ay maging daluyan ng kanya pong kapayapaan sa lahat po ng mga tao. Yan, so yan po yung sinasabi po dito na peace. Ito po yung kailangan na peace po natin. No? Una po, peace with God, peace of God, at saka peace with our fellow men. No? Ito po yung kailangan po natin. Tapos, makita din po sa Bible, ang tanong po dito ngayon, paano po natin ito ma-experience po yung, kasi ang title po natin, how to find an experience yung peace po, yung true peace na galing po sa Panginoon. Yan pong tanong. Okay? So, 5 bagay kung paano po natin ito masumpungan at maranasan po ang tunay na kapayapaan na gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa. Of course, una, nabasa po din kanina, have peace with God. Yun po yung una muna. Have peace with God. Dapat maayos muna yung ating pong relasyon sa Panginoon. No? Paano po tayo magkaroon po ng kapayapaan na relasyon sa Panginoon? 2 bagay lang. Dapat pagsisihan po natin yung mga kasalanan, humingi po tayo ng tawad sa Diyos, at ang sabi po ng Panginoon, na kapag tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay kanyang patatawarin at linisin po sa lahat ng ating mga kalikuan. So yun po yung una. Pangalawa, para po tayo ano po doon how can we can have peace with God? Kailangan po natin tanggapin po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sabi ko kanina, si Kristo po, siya po yung source ng peace po. Kaya tawag sa kanya, siya po yung Prince of Peace. So, una po, para po natin maranasan talaga ang tunay na kapayapaan na galing sa Diyos na gusto niyang ibigay sa lahat ng mga tao, una, kailangan po we have to make peace with God. In 2 things, we have to repent. Number 2, we have to repent our sins. And number 2 po, we have to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Pangalawa, kung paano po natin ma-experience po yung peace po ng Panginoon, nabasa din kanina, na dapat, of course, dapat pagkatapos po niyan, dapat po ay lagi po tayong nananalangin, no? We have to pray always po na gano'n. Dapat ang prayer life po natin hindi po occasional or casual. Dapat po always po yan tayo po mananalangin. Kaya balikan po ng sandali, no? Dito po sa binasa din kanina, yung sa Philippians chapter 4 verses kanina, di ba sabi po kanina, binasa po natin dito kung paano po tayo magkaroon po ng kapayapaan, no? Philippians chapter 4 verse 6, sabi dito, huwag kayo mag-alala sa anumang bagay, sa halip, imbis tayo mag-alala po, no? Sa halip, ilapit natin po sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan po ng panalangin na may pasasalamat. Tapos sabi dito, kapag ginawa natin ito, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso natin at sa pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. Okay, so yun po yung pangalawang hakbang kung paano po natin masumpungan at maranasan ang kapayapaan na gustong ibigay ng Diyos sa atin. So, una po, have peace with God. Number 2, dapat we have to pray always po na ganon, with thanksgiving in our hearts. Pangatlo, dapat po lagi po nating isa sa isip ang mga mabuting bagay na katangian patungkol sa Diyos. Ito po, dapat po natin, we have to meditate, no? Always po yung mga mabuting bagay na katangian po ng Diyos, di ba? Mayroon pong principles na yung sowing and reaping, na ang sabi nga po doon ay we will reap what we sow, lalo na po sa ating mga isip, no? Ito po yung kung mayroon po dapat lagi isipin po natin lagi, ito yon, no? We have to meditate this. Verse 8, sabi po dito, bukod diyan, mga kapatid, palagi ninyong isa sa isip. Pag sinabi palagi, always po yan, no? Hindi pa minsan-minsan, hindi occasional. Okay, or as needed lamang. Sabi na, bukod diyan, mga kapatid, palagi ninyong isa sa isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri
mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. So yan po na ganang kapatid, no? So ito po yung dapat po natin ay dapat isa sa isip lagi. Iyan po ay patungkol po sa kabutihan, no, at katangian po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, yan po yung ating i-meditate po natin. Diba sabi ng Bible, we have to meditate yung word po ng Panginoon day and night. Tapos, verse 9, ang pangalawa po diyan, hindi lang yun, no? Hindi lang po we may have peace with God, tapos we have to pray always, at saka i-meditate po natin. Ang sunod po diyan sa verse 9, sabi dito, ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So ito po ngayon, no? Ito po, so kumbaga sa hindi po enough po na tayo po ay na-inform lamang, natuto po tayo. Dapat po ito ay ating isa pamuhay, anuman po yung ating natutunan mula po sa Panginoon. No? Dahil po sabi ng Bible, ang tao kailanman hindi siya magkaroon ng tunay na kapayapaan kung siya ay hindi sumusunod sa Panginoon. Babasa po natin yung kapatid sa sa Isaiah chapter 48. Sabi po dito, kapag ang isang tao po, kahit ano pang mayroon siya, kapag hindi po siya ay sumusunod sa Panginoon, kahit alam niya pa po ang Biblia, memoryado po yung Biblia, pero kung hindi niya ma-apply sa buhay niya, kailanman na hindi po siya magkaroon po ng tunay na kapayapaan. Hindi niya po maranasan ang tunay na kapayapaan. Yan po sabi po sa Isaiah chapter 48 verse, tingnan po natin, no? Isaiah 48 verse 22. Sabi po dito, Isaiah 48 verse 22, sabi dito, ngunit ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, wika ng Panginoon. So, sila mismo nang sabi na kailanman kapag ang tao po ay nag-disobey po sa Panginoon, kahit alam niya pang salita po ng Panginoon, kung hindi po siya nabubuhay na sumusunod po sa Panginoon, ay kailanman hindi po siya magkakaroon ng kapayapaan. Yan po ang sabi po ng Panginoon, no? Kaya sa atin po, ito po yung talagang mahalaga, no? Kung mayroon po tayong mahalaga po, kung ano man po yung ating mga natutunan sa Panginoon, sinasabi po sa Panginoon, may the Lord help us, no? Nag-pray po tayo, nabigyan po tayo ng grace po ng Panginoon, ng lakas po ng Panginoon para po anuman ang ating narinig, anuman po natutunan sa salita po ng Panginoon, ito po ating isapamuhay. Yan po sabi ni Pablo, anuman, sabi niya sa mga sinulatan niya, ano na po yung kanyang sinasabi, yung nakikita sa kanila, dapat isapamuhay po nila para sila po maranasan po nila ang tunay na kapayapaan mula po sa Panginoon, na kahit ano man po problema, but deep inside po ay karoon po sila ng kapayapaan. Last but not the least po, ang kailangan po natin ay isa pong example po dyan na makita po natin na hindi po nagkaroon ng kapayapaan, lagi pong bagong buhay. Diba si Jonah? Si Jonah po, yan po ang perfect example na siya po isang propeta yon, no? Dahil po sa kanyang pagsuway po sa Panginoon, mabasa po natin ng Jonah chapter 1. Dahil po sa kanyang pagsuway po sa Panginoon, siya po ay binagyo. Kaya minsan po yung mga bagyo sa buhay, no? Ay mga natin po naranasan. Ang iba po diyan ay dahil po sa ating hindi pagsunod po sa Panginoon, no? So yan po kadalasan po, kaya kung minsan po yung mga marami po mga bagyo sa buhay natin dahil po siguro baka hindi po tayo sumusunod po sa Panginoon. Pero kapag tayo po sumusunod sa Panginoon, one of the mark po dyan, maranasan po natin ang kapayapaan sa ating katauhang panloob, no? Sabi ko po natin, di ba, yung kapayapaan po is a restored relationship at saka yung quietness, no? At saka rest po sa ating kaluluwa, no? That depends po yan sa mga ating po mga circumstances. At saka the last but not the least po, yung para po tayo magkaroon po ng kapayapaan, dapat po yung ating isip ay nakatuon lagi po sa Panginoon. Yan po yung ating isip. Napakahalaga kapatid yung ating isip, no? We should not allow po yung ating isip po mag-wander po diyan. Dapat yung ating isip ay lagi po yan nakapako po yan sa
Panginoon, at lagi po tayong magtiwala po sa kapangyarihan po ng Panginoon. That regardless po sa mga problema ng ating po mga naranasan, lagi po nating isipin na ang Panginoon po natin ay sovereign po siya. All powerful po siya, no? At saka in absolute control po siya sa lahat pong mga pangyayari. So kapag gano'n, no, ang ating pong yung isip na lagi pong nakatuon lagi sa Panginoon, at saka tayo po ay nagtitiwala lagi sa kanya pong magagawa, no, na sa ating po mga buhay. Lagi po isipin ang Diyos po ay lagi po siyang lagi pong ginagawa, at mayroon po siyang magagawa sa ating mga buhay. So mula verse po tayo ito, kapatid, dito po sa sa Isaiah pa rin po tayo, no, Isaiah chapter 26. Let's go to Isaiah 26 verse 3. Basahin po natin po sa translation po na medyo malalim ng konti, yung ang Biblia. Ang Biblia po, ito po ay katumbas po nito ay yung King James, no? Ang salita ng Diyos, ang katumbas po sa English po niyan, NLT. Yung magandang balita pa na niyan, ang katumbas po niyan ay yung NIV naman. So ito po yung sinabi po ito sa sa word by word, no? Isaiah 26 verse 3, sabi po dito, ito din po ang isa sa mga susi kung paano po natin masumpungan at maranasan po ang tunay na kapayapaan na gusto ibigay sa atin ng Diyos. Sabi po na Isaiah po ito, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Hindi na basta kapayapaan, kundi sa ganap na kapayapaan. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. So ito sabi po ng Panginoon, no? So yung kapag ang ating isip ay lagi pong nanatili po sa Panginoon, at tayo po ay lagi nagtiwala sa Panginoon, then that's how we can experience po yung tunay na kapayapaan na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. So 5 bagay po, no? 5 bagay kung paano po natin masumpungan at maranasan po ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos, na sabi nga po natin kanina na ito po ay hindi po absence po ng conflict, ng troubles of life, kundi ito po ay shalom, na sabi po natin ay talagang yung restoration, yung completeness, at saka yung wholeness of our being. So unahin po natin, number 1, no? Have peace with God, no? Dapat po tayo po have peace with God in 2 things, no? We have to repent, we have to ask for forgiveness sa Panginoon, saka tanggapin po natin si Kristo. Pangalawa, dapat lagi po tayong nananalangin, no? Yan po, kailangan po natin, wag po natin pabayaan po yung panalangin. Tapos pangatlo, lagi po natin isa sa isip ang mabuting bagay na katangian po ng ating Diyos. At pang-apat, dapat po tayo po ay lagi po nating sinusunod kung ano po yung mga sinasabi po sa atin ng Panginoon. At saka last but not the least, dapat po ang isip po natin, bantayan natin ito. Huwag nating hayaan po ito na will be pulled away in many direction. Dapat ito po ay nakapako sa Panginoon, at tayo po ay dapat lagi po tayo nagtitiwala po sa Panginoon. Kaya ito, kapatid, ito po yung mangyayari po dahil po sa awa ng Panginoon sa atin, at ganoon din sa kanya pong masaganang biyaya, at saka sa Panginoon po ng Santong Espiritu. Sige po, tayo po yung manalangin na mayroon pong pananampalataya na yung ating po ngayon na napag-aralan, hindi lang po ito maging information sa atin, kundi ito po ay maging living reality sa ating mga buhay. Sige po, hallelujah. Samahan niyo po sa panalangin. Panginoon, salamat muli po sa iyong salita, at dalangin po namin sa pamamagitan po ng iyong sukdulang biyaya at kapangyarihan po ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Dalangin po namin ng amin po ngayon na narinig mula sa iyo, ito po ay gawing mong maging totoo sa aming buhay. At salamat dahil po sa iyo ang sukdulang biyaya, you're able to give us the desire and the ability, Panginoon, upang ang salita mo ngayon, ito ay hindi lamang namin marinig, kundi at ito po ay aming maisa pamuhay araw-araw, dahil din po sa iyong kapangyarihan sa Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, dahil hangad mo na lahat kami, Panginoon o God, ay sumaga
sana, Panginoon o God, sa iyo pong biyaya, sa iyong awa, at sa iyo pong kapayapaan, Panginoon. Kaya thank you for blessing us today. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, God bless us all. Hallelujah.